Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Dino, DMMC, para po sa isa na namang talakayan. Pero bago po ang lahat, pahingi po naman po ng isang like at subscribe nang tayo ay lumaki-laki naman. Pag-usapan po natin yung nangyari kahapon sa House of Representatives, no? Yung na-cite in contempt po si Attorney Harry Roque, na dating spokesperson ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nakakainit ng ulo. Bakit nangyari yung ganun? Hindi po ba? Para sa akin, wala talagang pamumulitika lang ito. Lahat. Talagang ginigipit nila ang mga taong kritiko sa administrasyon ni PBBM. Ang nakakatawa pa nito, yung nag-move para ma-cite in contempt si Atty. Roque ay dati niyang estudyante sa abogasya. At inaanak niya pa. Grabe, di po ba? Normally, yung mga inaanak, dapat tumatanaw, gumagalang. Tumatanaw ng utang ng loob. Gumagalang ang kanilang mga ninong. Pero ito, wala. Siya pa talaga ang naglakas loob para i-cite in contempt si Atty. Harry Roque. Katwiran niya, at ang dinadahilan po niya ay dahil nung nakaraang hearing na ginanap sa Pampanga, hindi umaten si Atty. Harry Roque. Dahil daw meron itong hearing sa korte sa Manila. Sa Manila RTC. Ngayon, ang katwiran naman ni Atty. Roque is, kasi dati nga siyang congressman, di po ba? So alam niya na kadalasan ang hearing ginaganap sa araw ng Huwebes. So nasa isipan niya, araw ng Huwebes ang hearing. Alam niya, meron siyang hearing sa Manila RTC sa araw ng Huwebes. So, mahirap, hindi siya makakapunta talaga sa Kongreso dahil umaga at hapon ang kanyang hearing daw nung araw ng Huwebes. Not knowing na yung petsa pala na yun, araw ng Biyernes. Nangyayari naman po talaga yan kahit kanino. Di po ba? Wala naman perfectong tao Kahit na napakatalino mo, o ano pa, di ba? Nagkakamali tayo. At dahil nga isa siyang dating congressman, so alam niya na walang hearing ng Biyernes. Out of the blue, ang madalas Huwebes lang, di ba? Nung una naman, tinanggap ng mga congressman yung paliwanag niya. Nag-tone down sila, nag-mellow down sila. Tapos wari pa, nag-meeting sila. Kung anong gagawin kay Atty. Harry Roque. Pero may isang congressman na may epal, no? Tinanong si Atty. Harry Roque, bakit daw ganun? Kapag nasa Kongreso siya, malumanay siya, magalang siya, pero paglabas niya ng Kongreso, tinitira niya yung mga congressman at yung
institution. Well, isa po siyang congressman dati. Kaya alam na alam niya at mahal na mahal niya ang kongreso. Pero kung may nakikita siyang mali, natural lang na i-point out niya yun, di po ba? Tsaka isa po siyang mamamahayag din sa SMNI. Meron siyang programa sa SMNI. Tuwing umaga yata yun, no? Monday to Friday. At bukod dyan, meron siyang YouTube channel. Isa rin siyang YouTuber, no? Natural, bibigay siya ng pahayag niya, ng opinion niya sa kanyang trabaho at sa kanyang channel mismo. Ano naman kinalaman nun? Ba't kayo nagagalit? Ano kayo, balat sibuyas na? Di ba mga balat elepante kayo? Pero ngayon, kapag nakakarinig kayo na tinitira kayo, kinikriticize kayo, nagiging balat sibuyas kayo. Ha? Ganyan po ba? Hindi kayo makakuha ng ng kritisismo? Isa yun ang opinion niya, nakikita niya kasi. Patunayan nyo na nagkakamali siya. Pakita nyo na hindi nga ganon, di po ba? Wala yung mga kalokohan ng gobyerno, tahimik kayo. Hindi kayo gumagawa ng opinion nyo. Hindi kayo nagsasalita. Hirap na kayo ipagtanggol yung presidente ng bansa . Kaya kung ano-anong ginagawa ninyong pagtatakip para lang hindi mapag-usapan yung mga kapalpakan ng presidente. Nung SONA, palakpak kayo ng todo, di ba? Mabanggit yung 5,500 na flood control projects daw na natapos na. Ang lakas ng palakpak nyo. After 2 days, may dumating na bagyo. Hindi nga bumagsak yung bagyo rito, dumaan lang. Binaha tayo ng todo-todo. Anong katwiran ng ating presidente? Binangga ng barko yung flood control project. 5,500 projects yung pinagyabang niyang tapos na. Lahat yun binangga? Tahimik kayo lahat, di po ba? Sino nakinabang dyan? Karamihan sa inyo rin . Bakit? Karamihan sa inyo, contractor din . Hindi po ba? Kung makailan, may 91 million na project din dyan sa Pampanga. Nag-collapse. Sasalita ba kayo tungkol dyan? Wala. Wala kayong salita. Wala man lang kayong pahayag tungkol dyan. Sino ngayon ang namumulitika? Pagkakapintasan para sa inyong mahal na presidente, wala, tahimik kayo. Wala kayong... Lahat kayo, himod-put na . Halos lahat sa inyo, himod-put na. Hawak kayo lahat sa leeg . Bakit? Anong pinantapal sa mga bibig ninyo para hindi kayo magsalita? Kung may nakikita kayong kamalian. Baka mucho-mucho kayo ngayon dyan. Build better more. Wala, naging bulsa-bulsa muna.
Ganun po ba? Mga buwisit kayo. Pakababaw ng inyong mga dahilan. Tapos sabihin nyo, trabaho lang. Di kami pinanganak kahapon, gaya nung gamitin ko yung sinabi dun ng isang congressman na inaanak pa ni Atty. Roque. Di nyo kami kayang bulahin. Bobola nyo lang yung mga bulag ninyong tagasunod. Mga loyalista ko, no? Yung ayuda, puro ayuda binibigay ninyo. Nakakatulong ba? Wala nang pandemic, no? Ayuda pa kayo ng ayuda. Mas malaki pa yung budget ninyo ngayon kaysa nung may pandemic. Oh. Kung talagang nagbibigay kayo ng ayuda, di sana dapat lahat nakatanggap na, di po ba? Dahil ako, nakatanggap ako nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, ilang taon na kayo? 2 taong mahigit na. Ni Sing Condoling, wala naman ako natanggap buhat sa administration ni BBM. Pero lumaki ang inyong budget sa ayuda. Ha? Saan napunta yan? Sa mga bulsa nyo? Build better more. Bulsa-bulsa muna. Ang ibig sabihin yan. Yung mga BBM vloggers. Kagabi, tuwan-tuwa sila. Bakit? Napakulong si Atty. Roque na-citing contempt Galit na galit kasi sila kay Atty. Roque. Bakit? Bakit sila galit? Hindi nila kayang talunin sa debate. Ha? Hindi nila kayang pasinungalingan yung mga pinagsasabi ni Atty. Roque. Hindi nila kayang ipagtanggol yung kanilang presidente. Kung kaya, anong ginagawa nila kay Atty. Roque? Puro paninira lang sa pagkatao ni Atty. Roque. Papakalat sila ng chismis, na kesyo bading yung tao, etc. etc. O yun ang pakialam nyo ngayon kung bading nga yung tao. Sawa nyo ba yun? Hindi naman, di po ba? Ha? Kung bading man si Atty. Roque, problema nila mag-asawa yon. Hindi naman kayo ang asawa. Pine-personal nyo na lang Puro paninira lang sa tao nung ginagawa niya. Dahil hindi nyo kaya. Hindi nyo kayang ipagtanggol yung mga kalokohan ng ating Pangulo rin ngayon. Yung mga issue sa bansa, wala. Hindi nyo lahat kayang pasubalian. Mga katwiran nyo, katwiran ng pambata. Lahat sisi nyo kay Duterte, ang bagsak Duterte. Kaya lahat ng taong malapit kay Duterte, tinitira ninyo. Mantala nung araw, mga maka-Duterte rin kayo. Ngayon, bumaliktad na kayo. Anong pinakain sa inyo? Tumaba rin ba yung mga bulsa ninyo? Ha? Hanggang dito na lang po. Pagdasal po natin ang ating bansa. At sana naman magbagong ikot ang ating mundo. Nakakaawa na tayo
Sa totoo lang. Dahil lahat ng sektor, mapamambabatas, mga pulis, armed forces natin, lahat talaga tahimik, hawak na hawak sila sa leeg. Pera-pera na lang lahat ba? Sana pagiging makabayan ninyo. Sana naman magising na kayo. Maraming salamat po. Ito po inyong lingkod, Dino DMMC. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe. Thank you. Bye-bye.